MT Novel Story. Kabanata 1726, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Matapos matanggap ang utos ng pag-alis ni Heiluo, ang hukbo ng kalaban ay naiganhawahan, at ang pangunahing puwersa ay humiwalay sa labanan at umatras ng isa-isa. Nang makitang tatakas na ang kalaban bago dumating ang oras na itinakda niya, naiinip si Lu Chen. Kung mabilis siyang atras ng hukbo ng kaaway, aakitin niya ang milyon-milyong tropa ng kaaway dito, at ang mga bunga ng pagsusumikap ng panatikong legion ay mawawala ng saysay. Ang orihinal niyang plano ay talunin ang hukbo ng kaaway sa ilalim ng Beacon City. Kapag ang hukbo ng kalaban ay natalo at hindi makapag-organisa ng epektibong paglaban, ang hukbo ng tao ay makakatulak hanggang sa Wufang City. Kung ang lahi ng kalaban ay aalisin ng libu-libong milya ang layo, walang pagbabawal sa paglipad, at ang lahi ng kaaway ay maaaring lumipad upang lumaban, kung gayon ang sangkatauhan ay walang kalamangan. Sa oras na iyon, hindi magiging ganoon kadaling talunin ang hukbo ng kaaway. Lahat ng mandirigma sa Fengwo City ay sumusunod sa utos, walang mananatili, at lahat ay lumabas ng lungsod para sa isang mapagpasyang labanan. Malakas na sumigaw si Lu Chen, at ang tunog ay parang kulog, kumalat sa buong Fengwo City. Sa wakas ay natanggap na ni Lu Chen ang utos ni Lu Chen, ang buong Fengwo City ay nayanig, at ang mga taong mandirigma na naghihintay para sa labanan ay nasasabik kaagad. Ang Fanatical Legion ni Lu Chen ay mayroon lamang 5,000 katao, pinalakas ang milyon-milyong hukbo ng kaaway, at tinalo pa ang pangunahing puwersa ng kalaban hanggang sa mawala ng galit. Sila ang ganap na pangunahing puwersa sa larangan ng digmaan ng santo. Sa ilalim ng pamumuno ni Lu Chen, mayroon ding isang panatikong hukbo. Kahit na ang lakas ng Fengwo City ay hindi kasing husay ng kalaban, tiwala silang matatalo ang kalaban. Alam ng lahat na ang mapagpasyang labanan sa labas ng lungsod ay makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon sa lupain ng kaguluhan. Kapag natalo na ang malaking hukbo ng kalaban, kahit sa mahabang panahon, hindi na mangangahas ang kalaban na gumawa ng gulo. Mula ngayon, wala nang digmaan sa Fengwo City, sino ang hindi nasasabik? Lumabas ka sa lungsod at patayin ang kaaway. Sigaw ni Lian Jia, pinamunuan ang mga tao palabas ng lungsod, at direktang lumipad patungo sa kalaban. Mayroon lamang higit sa 1,000,000 mandirigma sa Fengwo City, wala pang kalahati ng puwersa ng koalisyon ng kaaway, at ang kanilang lakas ay nasa isang ganap na kawalan. Ngunit sa loob ng 1,000 milya, mayroong pagbabawal sa paglipad sa lahi ng kaaway, na isang malaking bentahe ng lahi ng tao. Ang pakikipaglaban sa ilalim ng lungsod, ang mga mandirigma ng tao ay hindi magiging hanggal na lumaban sa lupa, kaya natural nilang gagamitin ang kanilang flying advantage upang atakehin ang kaaway sa mababang altitude. At ang kagustuhan ng kaaway na lumaban ay napagod na ng Zealot Legion, at natanggap na nila ang utos ng pag-withdraw ni Heiluo, kaya wala silang intensyon na lumaban, at umatras ng mabilis hanggat maaari. Hanggat mag-withdraw ka ng libu-libong milya ang layo at pumunta sa isang lugar kung saan walang flight ban, ligtas ka. Sa sandaling makakalipad at makalaban ang milyon-milyong tropa, ang sangkatauhan na may mas kaunting tropa ay hinding-hindi maglalakas loob na habulin sila. Pinangunahan ni Lu Chen ang Fanatical Legion upang lumaban sa lupa, humahabol hanggang sa maabot, kinagat ang mga tropa ng Jade Bone Sage ng kalaban. Lord Lu, nagbago na ang sitwasyon ng labanan. Lumipad si Lian Jia, lumapag sa harap ni Lu Chen, at itinuro pasulong, 100 milya ang layo, walang paghihigpit, at ang bilis ng pag-atres ng mga puwersa ng koalisyon ng kalaban ay nagsimulang bumagal, na tila isang tanda ng pang-akit, ang kaaway ay lumalim. Alam ko, tumanggo si Lu Chen at sinabi iyon. Hindi pa natatalo ang pangunahing puwersa ng kalaban, nandoon pa rin ang kapangyarihang panlaban ng kalaban, at may kapangyarihan pa silang lumaban. Paano sila magiging handa na umatras ng ganito? Pagkatapos ng lahat, ang pag-urong na ito ay hindi isang normal na pag-urong, ngunit hinabol ng sangkatauhan sa lahat ng paraan, na talagang mailalarawan bilang isang pag-urong. Kung ang pagkatalo ay umabot sa isang tiyak na antas, magkakaroon ng malaking pagkatalo, at ito ay magiging isang bangungot para sa milyon-milyong tropa ng kalaban. Sa makatuwid, matagal nang napagtanto ni Lu Chen na ang kaaway ay atras ng libu-libong milya ang layo, at pagkatapos na mabawi ang kanilang kakayahang lumipad, sila ay tatalikod at lalaban, at hinding-hindi papayag na matalo sila.
Alam mo bang hindi ka nag-uutos na itigil ang pagtugis? Laking gulat ni Lian Jia. Sa labanan ngayon, ipinangako kong talunin ang kalaban. Kahit na tumalikod ang hukbo ng kaaway at labanan tayo, lalabanan natin sila. Matigas na sabi ni Lu Chen. Nagpatuloy na sa paglipad ang kalaban. Kung tatalikod sila at atakihin tayo, ito ang magiging bangungot natin. Nang makitang determinado si Lu Chen na lumaban, naging balisa si Lian Jia. Ang kabuuang lakas ng puwersa ng koalisyon ng kalaban ay milyon-milyon, higit pa kaysa sa Fengwo City. Higit sa lahat, bilang pangunahing puwersa ng Saint Battlefield, ang Jade Bone Saint, daan-daang libo ang bilang ng puwersa ng koalisyon ng kaaway, ilang beses kaysa sa human race. Napakalakas ng hukbo ng kalaban, hindi pa banggitin sa mga lugar kung saan walang flight ban, kahit na sa isang mapagpasyang labanan sa ilalim ng Beacon City, maaari pa ring sugpuin ng kaaway ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagtalon at pag-atake gamit ang kanilang mga numero. Kung ang mga tropang Jade Bone Sage ng kalaban ay pinigilan ng ating hukbo, kaninong bangungot sa tingin mo? Tanong ni Lu Chen. Tiyak na bangungot iyon ng kalaban. Matatag na sinabi ni Lian Jia, kung wala ang Jade Bone Saints na pinindot ang Forma Sion, ang hukbo ng kalaban na milyon-milyon ay magiging parang mga iskulturang luad, at madudurog ng ating mga Jade Bone Saints sa isang iglap. Sabi ni Lu Chen. Sa oras na iyon, makakalipad at makakalaban ang kalaban. Napakarami pa nilang Jade Bone Saints, at kaya nilang umatake ng walang restriction. Makakaya ba ito ng Fnatic Legion? Nag-aalalang sabi ni Lian Jia. Walang problema. Pagkatapos ng halos isang oras na paghahasa, ang aking Legion ay nasanay na sa pakikipaglaban sa Jade Bone Saint, at sanay na rin sa ganitong uri ng matinding labanan. Ngumiti si Lu Chen, at buong pagmamalaki na sinabi, ang layunin ng ating hukbo ay sirain ang hukbo ng Jade Bone Saint ng kaaway. Dapat nating gawin ito ngayon upang hindi na muling lumaban sa hinaharap. Sinunod ni Lian Jia ang utos ni Lu Chen at pinangunahan ang hukbo ng Fengwo City na ipagpatuloy ang pagtugis, at naghanda rin para sa kaaway na bumalik para sa isang mapagpasyang labanan. Tamang-tama, pagkatapos na humabol ng libu-libong milya, ang hukbo ng kaaway ay biglang tumigil sa pag-atres, at nagtipon ng mga tropa ng lahat ng mga grupong etniko upang maghanda para sa isang ganting pag-atake. Sinunod ng mga hukbo ng lahat ng lahi ang utos, at ang lahi ng tao ay nagsitakas sa paghihigpit. Ito ang panahon para gawing tagumpay natin ang pagkatalo. Sa sandaling ito, muli ang boses ni Heluo, lalabanan natin ang sangkatauhan dito, at tiyak na mananalo tayo ng kumpletong tagumpay. Wawasakin natin ang pangunahing puwersa ng Fengwo City sa isang iglap, at pagkatapos ay itaboy ang sangkatauhan palabas ng lupain ng kaguluhan. Patayin! Ang hukbo ng kaaway ay sabay-sabay. Na sumigaw, ang tunog ay yumanig sa buong field, at ang espiritu ng pakikipaglaban ay napakalaki. Kaagad, milyon-milyong tropa ng kaaway ang sunod-sunod na kumilos, na labis na naglunsad ng malawakang pag-atake sa hukbo ng tao. Lahat ng etnikong mandirigma ay sumusunod sa utos at lumiko mula sa pagtugis patungo sa pagtatanggol. Nang makitang makapangyarihan ang kalaban at mabangis na paparating, agad na nagpasya si Lian Jia na huwag pilitin ang gilid ng kalaban, ngunit piniling dumpensa upang mapaglabanan ang unang alon ng epekto ng kalaban. Sa susunod na sandali, ang hukbo ng Fengwo City ay tumigil sa paghabol at bumuo ng isang defensive formation ng sunod-sunod upang salubungin ang countercharge ng kaaway. Boom! Ang hukbo ng kaaway ay sumugod, at ang pagsalakay ay napakabangis na agad nitong natalo ang mga mandirigman ng tao, at halos maputol ang linya ng depensa ng hukbo ng tao. Gayunpaman, sa ilalim ng pamumuno ni Lian Jia, agad na gumanti ang hukbo ng tao, nilabanan ang unang alon ng epekto ng hukbo ng kaaway, at sinubukan ang kanilang makakaya upang mapanatili ang linya ng depensa. Gaano man kalunos-lunos ang mga nasawi, determinado silang tumanggi na payagang sumulong ang hukbo ng kaaway. Nang pigilan ng hukbo ng tao ang ganting atake ng hukbo ng kaaway at nahuli sa isang mahirap na labanan, biglang isang maliit na hukbo na may 5,000 katao ang bumasag sa isang puwang sa lupa ng kaaway at lumabas mula sa linya ng depensa ng hukbo ng tao, diretso sa tiyan ng hukbo ng kaaway. Ang maliit na hukbong iyon ay may napakalakas na kapangyarihang panlaban, na tinatalo ang kalaban sa lahat ng paraan, walang talo. Kabanata 1727.
Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Diyos ko, hindi ba ito ang hukbo ni Master Lo? Hindi sila lumahok sa depensa, kaya bakit sila nagsimulang umatake? Panipi. Ang koalisyon ng kaaway ay may milyon-milyong tao, at mayroon lamang silang 5,000 katao, mapapawi kung sila ay lumalim ng mag-isa. Tiyak na mapapawi ito. Walang paghihigpit dito, at maaaring lumipad ang kalaban para lumaban. Gaano man kalakas ang leyon na iyon, hindi nito kakayanin ang pag-atake ng mga kaaway mula sa lahat ng direksyon. Marami at makapangyarihan ang tribo ng kalaban, at mabangis ang pag-atake. Halos hindi na natin may pagtanggol, at hindi natin may iligtas ang hukbong iyon. Gayunpaman, ang Legion na iyon ay ang direktang subordinate ni Master Lo, kaya paano kung hindi natin ito iligtas? Ang tanong, pinangunahan ni Mr. Lo ang hukbo para lumaban. Kailangan ba nating lumaban para mailigtas ito? Nang makita ang Fanatical Legion na lumalaban ng mag-isa, hindi mabilang na mga mandirigma ng tao ang nagulat at nag-usap ng marami. Sa katunayan, nang biglang lumaban ang kalaban, maraming tao ang nadama na ang kalaban ay handa, at ang sangkatauhan ay matatalo dahil sa maraming tao at malakas na kapangyarihang panlaban. Ngayon, ang pinakamalakas na Fanatical Legion ay nakikipaglaban pa rin hanggang sa kamatayan, humihingi lang ito ng sarili nitong pagkawasak. Kung wala ang makapangyarihang Legion na ito bilang core, ang susunod na hukbo ng tao ay higit na hindi makakalaban. Sa sandaling iyon, maraming mandirigman ng tao ang hindi makakita ng pag-asa, at unti-unting lumaganap ang pesimismo. Lahat, huwag magpanik. Pinangunahan ni Master Lo ang hukbo upang akitin ang pangunahing puwersa ng Jade Bone Sage ng kalaban. Nang makita ni Lian Jia na nagpapanik na ang mga tao, alam niyang nayanig ang moral ng hukbo, kaya agad niyang ipinaliwanag sa lahat. Totoo o peke? Fuck your mother? What Commander Lian said himself, how could it be false? Walang flight ban dito. Dapat malaman ni Lord Lo ang tungkol dito, ngunit pinangunahan ni Lord Lo ang hukbo na lumaban, hindi ito dapat kamatayan. Kung pinangunahan ni Lord Lo ang hukbo upang pigilan ang pangunahing puwersa ng kalaban, ito ay magiging daan para manalo ang ating sangkatauhan. Kung ang angkan ng kaaway ay walang Jade Bone Sage upang madaig ang Pormasayon, ang milyon-milyong tropa ay magiging scum, at maaari natin silang durugan sa isang iglap. Let me just say, Mr. Lo is not only strong in combat, but also strong in brain. How could he die? Kailan mo sinabi yan? Ngayon na. Ako ay tinidor. Ang galing ni Lord Lo. Makapangyarihan si Lord Lo. Matalino si Master Lo. Ang paliwanag ni Lian Jia ay parang isang katiyakan na agad na nagpatahimik sa lahat. Sa pag-asa at pesimismo ay inalis, ang mga mandirigma ng lahat ng lahi ay maaaring lumaban ng may kapayapaan ng isip. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen ay masyadong malakas, at ang hindi magagapi na presensya ng isang santo sa larangan ng digmaan ay sapat na upang magtiwala ang mga tao sa kanya. Bukod dito, ang hukbo ni Lu Chen ay napakalakas. Napapaligiran ng milyon-milyong kaaway sa ilalim ng Beacon City, nakipaglaban sila ng isang oras laban sa daan-daang libong pangunahing puwersa ng kaaway. Ang kaaway ay dumanas ng matinding pagkatalo, ngunit wala siyang natalo. Ang talaan ng Fanatical Legion lamang ay sapat na upang mapabilib ang lahat ng mga mandirigma. Bagamat walang paghihigpit dito, ang kaaway ay maaaring umatake ng walang prinsipyo nang hindi ginagapos ang kanilang mga kamay at paa, ngunit si Lu Chen ay naglakas loob pa rin na pamunuan ang hukbo palabas, kaya mayroon siyang tiyak na antas ng kumpiyansa. Sa oras na ito, pinangunahan na ni Lu Chen ang kanyang hukbo na lumipad mula sa lupa, at sumulong ng 12-dosenang milya, ganap na pumasok sa tiyan ng milyon-milyong tropa ng kalaban, at isang gitnang bulaklak ang lumitaw sa loob, na nakagambala sa opensibong pagdeploy ng kaaway. Sa milyon-milyong tropa ng kaaway, karamihan sa kanila ay mga Bone Tattoo Saints at Wind Bone Saints, at ang Jade Bone Saints ay ilang daang libo lamang, na isang minorya. Ngunit sa larangan ng digmaan ng mga santo, lahat ng nasa ibaba ng Jade Bone Saints ay kanya na kumpay, hindi makayanan ang napakabangis na pormasayon ng labanan ng Fanatical Legion.
Ang panatikong legion ay nasa lahat ng dako, dumadagindong, nagngangalit na apoy, mga palaso na umuulan, mga anting-anting sa buong kalangitan, mga magic na bilog na umiikot, mga bitag na lumilipad sa paligid, napakababang temperatura, ang mga bituin na ilog ay naglalagas ng mabangis. Ang mga mandirigma ng angkan ng kaaway ay nahulog isa-isa, libu-libong tao ang namatay, at hindi mabilang na mga tolda ng dugo ang bumangon sa pagitan ng langit at lupa. Sa isang iglap na wala ng kaaway ng daan-daang libong kompay ng kanyan, kumalat ang gulat at napatigil pa ang pag-atake sa hukbo ng tao. Fuck! Itong munting hukbo ng tao ay masyadong malakas, hindi natin ito mapipigilan. Hindi natin sila mapipigilan. Ang mga tropang Jade Bone Sage lang ang lumapit para talunin sila. Gayunpaman, ang lahat ng Jade Bone Saints ay umaatake sa harapan, at mayroon lang tayong karakter na Bone Saints at Bone Tattoo Saints. Bilasan mo at tawagan mo ang lahat ng Jade Bone Sage, o ang milyon-milyong tropa natin ay mapatay ng iba. Hindi natin maaalala ang lahat ng Jade Bone Saints, kung wala ang Jade Bone Saints na namamahala. Ang hukbo ng Fengwo City ay dudurog sa ating singil, at tiyak na matatalo tayo sa oras na iyon. Hindi mabilang na mga mandirigma ng kaaway ang sumigaw sa gulat. Hindi nagtagal, kinailangan ng mga commander ng kaaway na ayusin ang kanilang mga taktika at tawagin muli ang ilan sa mga banal na Jade Bone na umaatake sa harapan, na nangakong wawasakin ang Zealot Legion. Ang pagkawala ng isang bahagi ng Jade Bone Saint ay nakabawas sa lakas ng hukbo ng tao, at hindi ito napakahirap ipagtanggol. Nagtagumpay ang mga taktika ni Master Lo. Inalis ng kalaban ang ilan sa mga Jade Bone Saints. Ang panig natin ay mas mabuti. Gayunpaman, marami pa ring Jade Bone Sage na pinakawala ng kalaban na umatake sa atin. Kaya lang natin ipagtanggol hindi ang pag-atake. Pagpasensyahan mo na, napakalakas ng hukbo ni Lord Lo, sa malaot madali ay malilipol nito ang lahat ng Jade Bone Saints ng kalaban na angkan. Well, sa oras na iyon, walang mga Jade Bone Saints mula sa kaaway clan dito, ngunit magkakaroon tayo ng 100,000 Jade Bone Saints. Siguradong papatayin natin silang lahat sa isang iglap. Kahit na ang hukbo ng sangkatauhan ay nakikipaglaban pa rin ng husto, ngunit nakikita ang pag-asa na papalapit ng mabilis, hindi mabilang na mga mandirigma ng tao ang labis na natutuwa. Lahat ng tao ay lumaban ng husto, huwag mag-isip ng ligaw, at maging handa na lumaban anumang oras. Nang lumabas ang boses ni Lianjia ay napatahimik ang mga mapusok na subordinate na iyon. Sa panig ng Fnatic Legion, ang labanan ay naging mas mabangis, at hindi na ganoon kadali ang labanan. 100,000 Jade Bone Saints ang inilipat pabalik mula sa frontline, at sa tulong ng 1,000,000 kanya na mandirigma ng Father, naglunsad sila ng matinding pag-atake sa Fnatic Legion. Lumalaban sa kalangitan, walang air defense, at maaari silang umatake mula sa lahat ng direksyon. Kung ang Fnatic Legion ay hindi sapat na malakas, madali itong talunin. Ngunit ang Zealot Legion ay may lahat ng uri ng malalakas na suporta, at ang lakas nito ay napakalakas, ngunit hindi ito ganoon kadaling talunin. Ang 100,000 Jade Bone Saints ay hinati sa 6 na grupo, sinalakay ang Fnatic Legion mula sa lahat ng direksyon, harap, likuran, kaliwa, kanan, itaas, ibaba, at itaas, na nagbigay sa Fnatic Legion ng hindi maisip na napakalaking pressure. Luchen, kakaunti lang ang tao natin. Kung patuloy tayong lalaban ng ganito, maaga o huli ay matatalo tayo. Si Zuozo ay kinubkob ng daan-daang mga kaaway, at habang siya ay lumaban, mas nagiging mali ito. Hindi niya napigil ang sumigaw, iminumungkahi ko na ang lahat ay bumaba at lumaban sa lupa. Kahit papaano ay mababawasan nito ang matiking direksyon sa ilalim ng iyong mga paa. Walang silbi. Ang kalaban ay maaaring lumipad upang lumaban. Kahit na lumaban tayo sa lupa, ang mga limitasyon ay malaki, at magkakaroon ng kaunting pakinabang. Habang binubugbog ang kaaway gamit ang kanyang mga kamay, sinabi ni Lu Chen, bukod dito, ang pangunahing linya ng depensa ng Fengwo City ay nasa langit, sila kapag nag-aaway tayo sa langit, pampawalan ng stress. Pero lumalaban kami habang naglalakad, medyo maluwag ang forma sayon, madaling makalusot ang kalaban. Muling sinabi ni Zuozu. Kabanata 1728, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Boss,
Masyadong malaki ang pressure sa Legion, dapat ba tayong lumipat sa battle formation, pumwesto kay Panlong, at ipagtanggol muna ang alon? Sa oras na ito, nakita ni Yuli na hindi maganda ang pakikipaglaban ng hukbo, kaya nagmungkahi siya. Hindi kami nagtatanggol, umaatake lang kami. Klaro si Lu Chen, at ibinigay kay Yuli ang utos na ito, ang Legion ay paparating na, ang pagbuo ng 9-turn Dragon Formation ay isang standard formation lamang upang makita ang posisyon ng Dragon, at ang bilis ay hindi mabilis, kaya ito ay hindi magiging napakalakas kapag nakatagpo ang pangunahing puwersa ng kalaban. Ngayon ay pupunta ka upang ayusin ito, baguhin ang formasyon, at kunin ang posisyon ng lumilipad na Dragon. Panipi, Flying Dragon Seat, nagulat si Yuli, at mabilis na sinabi, ang bilis ng pagbuo ng lumilipad na dragon ay masyadong mabilis, kaya hindi ito angkop para gamitin sa grupo ng kalaban. Natatakot din ako na ang magkapatid ay hindi makakaangkop at makapanatili, up sa pangkalahatang ritmo, at sila ay maghihiwalay. Ako ang mamumuno mamaya, at ang mga kapatid ay susunod sa akin, para hindi sila magkahiwalay. Ngumiti si Lu Chen, at sinabing muli, ang mga hindi sumusunod sa ritmo ay dapat maging mga kaaway, at ang mga dapat paghiwalayin ay mga kaaway din. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng pagkakataong mangisda sa magulong tubig. Bagamat hindi sumang-ayon si Yuli sa desisyon ni Lu Chen, hindi siya nang ahas na suwayan ito. Kaagad, inayos ni Yuli ang pagbuo ng pormasayon ng labanan, at nagpadala ng utos sa buong hukbo. Ang panatikong hukbo ay sumusunod sa utos, binabago ang pormasayon, kinuha ang posisyon ng lumilipad na dragon, bumibilis at hindi humihinto. Kasama ang amo bilang ang pinuno, lahat ay sumusunod sa amo, walang sino man ang pinapayagan. Pauli, at ipinagbabawal ang maghiwa-hiwalay. Sa susunod na sandali, ang mga sinanay na sundalo ng 5,000 Legion ay agad na pumwesto, na bumubuo ng isang lumilipad na dragon na buong pagmamalaki na lumilipad sa hangin. Shopping! Malakas na sigaw ni Lu Chen, binuksan ang Imperial Light Step, at tumaas ang bilis ng paglipad. Ang kanyang figure ay parang shooting star, at daan-daang milya ang layo niya sa isang iglap. Ito ang resulta ng pagpigil ni Lu Chen sa bilis. Sinadya niyang bumagal sa takot na hindi makasabay ang kanyang mga kapatid. Kung hindi, tiyak na itatapon niya ang buong Legion, at talagang hindi sila makakasabay sa kanyang ritmo. Lahat ng mga sundalo ng Legion ay naghanda din, at kasabay nito ay isinaaktibo ang magaan na hakbang, nagmamadaling lumabas sa paligid ng mga santo ng buto ng Jade ng kaaway sa isang iglap, at sinundan ng malapitan si Lu Chen. Ay isang sorpresang pag-atake. Yan ay. Kaya naman sinabi ni Yuli na ang pagbuo ng lumilipad na dragon ay hindi angkop para gamitin sa grupo ng kalaban. Gayunpaman, may sariling ideya si Lu Chen. Ang pagbuo ng lumilipad na dragon ay maaaring gamitin para sa mga sorpresang pag-atake, gayon din sa pakikidigmang gerilya, hanggat malakas ang lakas. Anyway, sa milyon-milyong tropa ng kalaban, hindi lahat ay Jade Bone Saints, pero karamihan sa kanila ay mga Cannon Fodder Warriors. Kaya ano ang kinakatakutan mo kung diretsyong sisingilan ka doon? Kaya, pinamunuan ni Lu Chen ang buong hukbo pabalik-balik sa larangan ng digmaan, na nagrampa sa mga grupo ng kaaway, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga mandirigman ng kaaway na umiwas ng isa-isa, na nagdulot ng kaguluhan. Sumugod si Lu Chen pasulong, hawak ang King Sword para isakripisyo kay Xinghe, at ang Jade Bone Saint at nasa ibaba ay hindi mapigilan at sunod-sunod na sumabog. Sa kaliwa at kanang bahagi ng Legion, ang mga dagat ng kulog at apoy ay biglang kumalat paminsan-minsan, at maraming mga mandirigma mula sa angkan ng kaaway ang sunod-sunod na tinamaan ng pag-atake, maaaring nakuryente o nasunog hanggang sa mamatay. Nagkaroon din ng pag-ulan ng mga palaso mula sa gitna ng hukbo. Maraming mandirigma mula sa angkan ng kaaway ang nagtago sa Xinghe, iniiwasan ang kulog at apoy, ngunit nabaril hanggang sa mamatay ng ulan ng mga palaso. Kung ang isang maliit na bilang ng mga Jade Bone Saints ay dumating upang harangin siya, si Lu Chen ay hindi nag-abala, at sumugod lamang. Anyway, super strong ang physical body niya, at kaya niyang tiisin ang suntok ng Jade Bone Saint. Biyayaan din siya ni Fei Long ng isang King Pot, na nagdagdag ng malakas na depensa sa kanya. Kahit na ang mga pag-atake ng 10 o 8 Jade Bone Saints ay ibinaba ni Wang Guo, hindi niya ito pagkakataon na gawin ito mismo.
Higit pa rito, sa dalawang panig sa likod ni Lu Chen, mayroong sword cultivator at arrow. Cultivator ayon sa pagkakabanggit na nakatuon sa pagpugot sa Jade Bone Saint na nakilala nila sa unahan ng kalsada. 10 o 8 Jade Bone Sage ang dumating upang harangin ang daan, ngunit talagang hindi ito sapat para sa kanilang dalawa na makapasok sa pagitan ng kanilang mga ngipin. Patuloy na pinamunuan ni Lu Chen ang buong hukbo upang umahan sa lahat ng dako, itinuro ang silangan sa silangan, itinuro ang kanluran sa kanluran, hindi magagapi, ang hindi mabilang na mga kaaway. Gayunpaman, ang 100,000 Jade Bone Sages ng Kalaban Clan ay hindi nabitag ang Fnatic Legion, ngunit sa halip ay nasira ng Fnatic Legion. Sa halip na makipag-away sa kanila, sinisingil nila at pinugutan ng ulo kung saan-saan. Habulin at harangin ang Fanatical Legion. Gayunpaman, ang pagbuo ng labanan ng Fanatical Legion ay hindi lamang mabilis, ngunit madalas ding nagbabago sa direksyon ng pagmamartsa, na ginagawang mali at hindi mahuhulaan ang mga aksyon nito. Minsan, nang haharangin na sana nila ang panatikong hukbo, biglang pinangunahan ni Lu Chen ang buong hukbo palayo, at nagkataon na dumaan sa pagitan nila, na naging dahilan upang sila ay mahulog. Nais nilang kagatin ang buntot ng Fnatic Legion, umaasang makahanap ng pagkakataong umatake. Ngunit paminsan-minsan, kapag lumitaw ang larangan ng yelo, ang isang pagsabog ng napakababang temperatura ay nagpabagal sa kanilang bilis, at imposibleng patayin ang buntot ng panatikong hukbo. Wala talaga silang choice kundi tumakbo kasama ang Fnatic Legion, at dinala sila ni Lu Chen na mamili. Parang namamatay si Lord Lu, tumatakas siya kasama ang Legion. Sure enough, walang flight ban dito, hindi kayang talunin ng Legion ni Lord Lo ang mga tropa ng Jade Bone Sage ng kalaban. 100,000 Jade Bone Sage ang humahabol sa kanila. Natalo na sila sa labanan. Ano ang dapat nating gawin? Bulag ka ba? Sa mata mong iyan, natalo si Master Lo. Buo pa rin ang hukbo ni Lord Lo, at bumubuo ito ng grupo para lumipad. Paano masasabing natalo ito? Panipi-panipi. Tama, kung ang labanan ay natalo, si Master Lu sana ay nag-withdraw ng Legion matagal na ang nakalipas, kaya bakit siya patuloy na mananatili sa gitna ng kaaway? Hindi yan nagpapatuloy sa pananatili, iyon ay patuloy na pinapatay ang kalaban. Hindi mo ba nakita si Master Lu at ang iba pa na pinugutan ng ulo ang maraming kaaway habang lumilipad? Gayunpaman, ano ang silbi ni Master Lo na hindi labanan ang 100,000 Jade Bone Saints at pinapatay lamang ang mahihinang mga kaaway na iyon? Ang ibig sabihin ay samuka ng dugo mula sa commander ng angkan ng kalaban, at kiligin ang Jade Bone Sage ng angkan ng kaaway. Si Master Lo pala ay naglalaro ng psychological warfare sa kalaban. Sa kabilang panig, hindi mabilang na mga mandirigman ng tao ang tumingin sa tiyan ng grupo ng kaaway, at ang panatikong Legion ay nagngangalit, hindi nila maiwasang matigilan, at maraming mga talakayan. Walang nakakaalam kung ano ang gustong gawin ni Lu Chen. Kahit nabaligtarin ang grupo ng kalaban at hindi mabilang na mahihinang manok ang napatay, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa pangkalahatang sitwasyon ng labanan. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing puwersa sa larangan ng digmaan ng Saint ay ang Jade Bone Saint, at kung hindi mo matatalo ang hukbo ng Jade Bone Saint ng kalaban, hindi mo maibabalik ang mga bagay-bagay. Lahat, huwag masyadong abala, huwag ay distract ang iyong atensyon, ang kalaban na umaatake sa atin ay napakalakas pa, lahat ay dapat lumaban ng seryoso. Sa oras na ito, nakita ni Lian Jia na ang kanyang mga nasasakupan ay nagsimulang mag-isip muli, kaya nagbabala siya, ang ating panig ay dapat manindigan, ito ang malakas na suporta kay Mr. Lu, at ang ating hukbo na higit sa 1,000,000 ay ang pinakamalaking kumpiyansa ni Mr. Lu. Kung hindi, matatalo tayo, at gaano man kalakas ang hukbo ni Lord Lu, hindi ito makakalaban sa kalaban. Panipi. Commander Lian, hindi namin naiintindihan ang layunin ng pagiging pasikat ni Mr. Lu. Operation? Pwede mo bang ipaliwanag sa lahat? May nagtanong. Tumawa si Lian Jia, at hindi sumagot, kaya naglalaro siya. Sa totoo lang, hindi niya rin maintindihan. Kabanata 1729. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa larangan ng digmaan, hinabol ng 100,000 Jade Bone Saints ng kaaway ang Fnatic Legion, hinahabol at hinarang sila kahit saan, ngunit hindi nila matrap ang Fnatic Legion.
Gayunpaman, sa ilalim ng pamumuno ni Lu Chen, ang Zealot Legion ay hindi kailanman nakipaglaban sa daang libong Jade Bone Saints. Ang pagmamadali ay nasa gulo, at ito ay miserable. Sa ganitong paraan, naghabulan kayo ng halos isang insenso, at sa wakas ay nadrag pababa ang pursuit formation ng 100,000 Jade Bone Saints, unti-unting lumuwag at hindi na makabuo ng grupo. Sa unahan at pababa, may 1,000 nawawalang Jade Bone Saints, iyan natin silang pababa at patayin sila ng mabilis. Pinangunahan ni Lu Chen ang mga tao na lumiko sa isang sulok, binati ang lahat, at agad na sumugod sa isang grupo ng mga santo ng Jade Bone sa ibaba. Sa isang mabilis na pagsalakay, ang pagbuo ng lumilipad na dragon ay nagpakita ng pinakamalakas na kapangyarihan nito. Ang kalat-kalat na pangkat ng Jade Bone Saints ay naghahanap ng iba pang mga koponan na magkikita, ngunit hindi nila inaasahan na bigla silang papatayin ng Fanatic Legion, at agad silang nahuli. Sa ilang paghinga lamang, daan-daang mga santo ng Jade Bone ang sumabog, at ang iba pang mga santo ng Jade Bone ay napalibutan ng panatikong hukbo, na hindi nakatakas ng sabay-sabay. At ang panatikong Legion ay hindi huminto sa pagtakbo, direktang hinihila ang mga kaaway na nakulong sa loob, at nilipol ang mga kalaban habang lumilipad ng napakabilis. Bagamat ang pagbuo ng 100,000 Jade Bone Saints ay hinayla pababa at pinaluwag sa maraming koponan, sinusubukan pa rin nila ang kanilang makakaya upang habulin at harangin ang Zealot Legion. Ayaw ni Lu Chen na huminto ang Fanatical Legion at bigyan ng pagkakataon ang kalaban na muling magsama-sama, kaya maaari lang niyang gamitin ang pamamaraang ito para kaladkarin ang mga nakulong na kaaway at sirain sila. Sa sandaling iyon, nilamon ng Fanatic Legion ang biktima nito na parang lumilipad na dragon, tinutunaw ang biktima habang patuloy na lumilipad. Napatulala ang mga kaaway na iyon, hindi pa sila nakakita ng ganito kasariwa at pinong estilo ng paglalaro. Ang katotohanan na ang buong hukbo ay may lakas na suffocate sila at kahit na hilahin sila palayo ay talagang isang pagbubukas ng mata para sa kanila. Nang mag-react sila, pinangunahan na ni Lu Chen ang mga tao na patayin sila ng walang awa. Kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang lakas ng Zealot Legion, ang 1,000 Jade Bone Sage ay wala, sapat lang para mag-ipit sa pagitan ng mga ngipin. Ang 9-turn Dragon Formation ay talagang makapangyarihan, at ang Flying Dragon Formation ay talagang parang warlike formation para sa mga high-speed raid. Kapag sinubukan mo ito, tataas ang iyong kumpiyansa. Nagpatuloy si Lu Chen sa pagpinta ng mga long iron sa sandok, at ganoon din ang ginawa. Alam din ni Lu Chen na limitado ang lakas ng pakikipaglaban ng kasalukuyang hukbo, at hindi ito kayang lunukan ng 100,000 Jade Bone Sage, kaya unti-unti niya itong kinagat. Mula noon, hanggat natagpuan ni Lu Chen ang target, mabilis niyang aakayin ang kanyang hukbo upang patayin at lumunin ito. Ang 12,000 ay hindi masyadong marami, at 100 at 200 ay hindi masyadong maliit, upang kainin ang mahahalagang lakas ng kaaway sa hakbang-hakbang. Sa ganoong taktika, ganoong labanan, at isa pang insenso ng panahon, 100,000 Jade Bone Saints ang nalipol ng 30,000. Ang natitirang 60,000 Jade Bone Saints ay sa wakas ay nataranta, at nagmamadaling pinaliit ang kanilang forma sayon, tinipon ang lahat ng mga maluwag na koponan at pinaikot sila sa isang bola, na hindi nang ahas na maghiwa-hiwalay. Hindi mahanap ni Lu Chen ang nakakalat na target, kaya binitawan na lang niya ang Qin Lin Zhao, at hinayaan si Qin Lin Zhao na buhatin si Lin Guo sa kanyang likod upang guluhin ang pagbuo ng 70,000 Jade Bone Saints. Si Lu Chen, sa kabilang banda, ay pinangunahan ang Legion sa paligid, naghahanda na salubungin sina Qin Lin Zhao at Lin Guo, habang naghihintay ng pagkakataon na kumagat sa kaaway. Sa huli, naging maayos ang hakbang na ito kaya nakuha ito ni Zhao at Lin Guo. Ang 70,000 Jade Bone Saint na iyon ay inatas ang puksain si Lu Chen, kaya hindi sila manatili sa lugar upang ipagtanggol, ngunit patuloy na ituloy ang Zealot Legion. Ang biglaang pag-ulan ng malaking baha ay nagulat sa kanila, maraming tao ang natangay ng buntot ng baha, at sila ay pinalipad o binaril sa himpapawid. Bilang karagdagan sa pag-atake ng tail sweep ng malaking Zhao, ang ice field na pinakawala ni Lin Guo sa kanila ay medyo nakakatakot din. Ang ilang mga tao ay nagyelo sa sobrang mababang temperatura, ang kanilang kondisyon ay bumaba, ang kanilang bilis ay bumagal, at sa wakas ay hindi nila naabutan ang takbo ng malaking hukbo at umalis sa koponan.
Dahil naabala ni na Dajao at Lingua, ang 70,000 Jade Bone Saints ay agad na nawala ng kanilang mga posisyon. Ang ilan ay nahulog sa likuran, ang ilan ay natamba sa himpapawid, ang ilan ay sumalakay kay Dajao, ang ilan ay sumalakay kay Lingua, at ang ilan ay nagpatuloy sa paghabol sa panatikong hukbo. Hindi ito pinag-isa, at muling nagkalat ang magandang porma sayon. Patayin. Naghihintay si Lu Chen ng ganitong uri ng pagkakataon, at agad na pinangunahan ang kanyang hukbo na sumugod, pinili ang nakakalat na pangkat ng Jade Bone Sage para sa operasyon, at mabilis na nilamon sila. Sa ganitong paraan, isa pang kalahating stick ng insanso ang nasa santukan, at isa pang 20,000 Jade Bone Saints ang nabura ng panatikong hukbo. Ang natitirang 50,000 Jade Bone Saints ay lubusang nataranta, at ang mga nagkalat na pangkat ay gustong magsama-sama, ngunit palagi silang iniistorbo ni na Dajao at Lingua, at mahirap magsama-sama. Hindi maaaring magsama-sama, hindi mapilipit sa isang bola, at ang mga nakakalat na puwersa ay hindi mga kalaban ng Fnatic Legion, ngunit naging biktima lamang ng Fnatic Legion. Grass Mud Horse, 100,000 Jade Bone Sage ay hindi kayang talunin ang isang hukbo na may 5,000 katao, at 50,000 katao ang kinain pabalik. Sila ay binugbog tulad ng asong ito. Ito ay talagang nakakahiya para sa amin. Talagang hindi kayo tanga, ngunit isang grupo ng mga taong kumakain ng tae. Mga uod ng bigas. Sa di kalayuan, hindi napigilan ni Hiluo na umungol, sa harap, magpadala ng isa pang 100,000 Jade Bone Saints doon, kahit napatayin mo silang lahat, dapat mong patayin si Lu Chen. Master Hiluo, kung tatawagin natin ang isa pang 100,000 Jade Bone Saints, hindi na magkakaroon ng maraming Jade Bone Saints sa frontline. Kapag ang hukbo ng tao ay nag-counterattack, maaaring hindi natin ito mapaglabanan. May sumagot ng ganito. Marami tayong tao, gamitin natin ang buhay natin para punan ito, pero panindigan mo rin ako. Dumating ang galit na sigaw ni Hiluo. Bagamat hindi makatwiran ang utos ni Hiluo, ang mga commander ng angkan ng kaaway ay hindi nang ahas na labanan ang utos, kaya kinailangan nilang tumawag ng 100,000 Jade Bone Saints mula sa hukbong umaatake sa sangkatauhan upang suportahan ang kabilang panig ng larangan ng digmaan. Sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, ang natitirang 50,000 Jade Bone Sage ay nakakalat, hindi na muling nagsama-sama, at nanginginig. 100,000 Jade Bone Saints ang dumating para sa reinforcements, agad na nalutas ang suliranin dito, pinalayas ang panatikong hukbo, nagtipon ng 50,000 Jade Bone Saints na nakakalat kung saan-saan, at sa wakas ay naging bola. Boss, napakaraming kalaban. May kabuuang 150,000 Jade Bone Saints. Hindi ko sila kayang harapin. Bumalik si Dajao sa hukbo kasama si Lingua sa kanyang likod, at tumanggi na lumabas ng walang sinasabi. Mayroon lamang 70,000 Jade Bone Sage noon, at pumunta si Dajao upang kumaway, at siya ay nasugatan sa buong katawan, at siya ay halos masabugan. Ngayon ang bilang ng mga kalaban ay na-double na, at si Dajao ay naglakas loob pa ring lumabas upang lumaban, iyon ang ritmo ng walang patutunguhan. Nang makita na sina Dajao at Lingua ay nasugatan, 1,000 field doctor ang nagsagawa ng sagradong sining ng Heavenly Lotus ng magkasama, na nagpadala ng napakalaking sigla ng walang sinasabi. Sa isang kisap mata, gumaling ang mga sugat kina Dajao at Lingua. Kung hindi mo kaya, huwag na nating gawin. Si Hiluo ay naglabas ng isa pang 100,000 Jade Bone Sage. Wala nang laman ang kanilang frontline. Pumunta tayo sa kanilang frontline, sirain ang kanilang umaataking hukbo, at hayaan silang patayin ni Lian Jia. Si Lu Chen ay gumawa ng kilos, at pagkatapos ay binati si Dajao, halika sa harap ko, at pamunuan ang daan para sa hukbo. Panipi, hindi, ang iyong posisyon ang unang makakatagpo ng kalaban, at ito rin ang lugar kung saan mo pupuntahan, bugbugin. Hindi ako gagawa ng ganitong uri ng pagkapagod. Inilibot ni Dajao ang kanyang mga mata at direktang tumanggi. Kabanata 1730, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang ating legion ay gumagalaw na ngayon sa pagbuo ng mga lumilipad na dragon, at ang aking posisyon ay ang pinuno. Bago pa matapos magsalita si Lu Chen, si Dajao ay sumugod na, sasama ako, manggengune sa daan. Hindi ka ba natatakot sa panganib? Ngumiti si Lu Chen. Huwag kang matakot,
Sabi ni Dajao. Ito ay mahirap na trabaho. Tumawa ulit si Lu Chen. Hoy, boss, ito ang pinuno. Pinanlakihan ni Dajao ang kanyang mga mata at sinabing, ako ang hinaharap na tunay na dragon, at ang ulo ko ay ang ulo ng dragon. Ang posisyong ito ay likas na sa akin. Ito ay hindi isang mahirap na trabaho. Ito ay isang pangunang klaseng trabaho, Kung gayon, sundin mo ang utos ko. Tumawa si Lu Chen, sumakay sa malaking Jiao, at inutusan ang malaking Jiao na kumawala. Ang 150,000 Jade Bone Saints ay humabol ng malapitan, ngunit ang Flying Dragon Formation ng Fanatical Legion ay masyadong mali-mali, at paminsan-minsan ay lumilitaw ang mga yelo, kaya hindi nila kayang kagatin ang Fanatic Legion para sa isang mapagpasyang labanan. Bukod dito, ang grupong ito ng mga lalaki ay hindi nang ahas na maghiwa-hiwalay para habulin at harangin sila, sa takot na ang kanilang nagkalat na pangkat ay kainin ng ang Panatikong Legion, kaya kinailangan nilang sundan ang puwitan ng Panatikong Legion. Sa harap na linya, mula nang pinangunahan ni Lu Chen ang Panatikong hukbo na pumunta ng malalim at naipit ang 100,000 Jade Bone Saints, ang presyon sa sangkatauhan ay bumaba ng husto, at makakayanan nila ang sunod-sunod na pag-atake ng milyon-milyong tropa ng kaaway, nang kumuha si He Luo ng isa pang 100,000 Jade Bone Saints para harapin si Lu Chen. Ang balanse ng pangunahing puwersa ng dalawang hukbo ay agad na nasira, at sila ay direktang sumandal sa sangkatauhan. Wala pang 50,000 Jade Bone Saints ang natitira sa lahi ng kaaway, ngunit may 100,000 Jade Bone Saints sa lahi ng tao. Ang lahi ng tao ay may kalahating mas maraming santo ng Jade Bone kaysa sa lahi ng kaaway, at ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay sumasakop ng isang ganap na kalamangan. Sa larangan ng digmaan ng mga santo, ang mga santo na may mga buto ng Jade ang pangunahing puwersa. Ang mga santo na may malalakas na buto at mga santo na may tato na buto ay pawang mga kumpe ng kanyan. Sa sandaling ito, ang linya ng depensa ng hukbo ng tao ay hindi lamang kasing tatag ng Mount Tai, ngunit dinudurog din nito ang mga puwersa ng koalisyon ng kaaway. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga puwersa ng koalisyon ng kalaban ay may maraming kanyan na kumpe at sumugod upang ibigay ang kanilang mga ulo, matagal na sana ng sangkatauhan ang nasira ang linya ng kalaban. Mga kapatid, kung magsisikap ka, matatalo mo ang kalaban. Habang pinupugutan ng ulo ang Jade Bone Sage ng kalaban, hinikayat ni Lian Jia ang kanyang mga nasasakupan, hanggat ang frontline ng kalaban ay nabasag, ang kalaban ay walang kapangyarihan sa counterattack, at ang pagkatalo ay madudurog. Sa oras na iyon, desperado na tayo, pero napakaraming kaaway, hindi natin kayang patayin silang lahat. May sumagot. Wala silang half-step trooking para sugpuin ang formation, at pinipigilan ni Master Lo ang karamihan sa pangunahing puwersa, kaya maantala lang nila ang oras ng pagbagsak sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang buhay. Saglit na nag-isip si Lian Jia, at pagkatapos ay mariing sinabi, gaano man karami ang mayroon, si Master Lo ay tiyak na lubhang mapanganib sa harap ng napakaraming puwersa ng kaaway, naghihintay na iligtas natin sila. Linya, at patayin si Master Lo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, biglang nagkagulo sa likod ng mga kalaban, at maraming mga kalaban ang natamba sa hangin, na parang may mga halimaw na sumusugod sa kanila. Hoy ho! Umalangaw-ngaw ang isang sumisigaw na dagendong ni Jiao, nanginginig sa lahat ng direksyon. Ang pinakakahangahangang dragon sa kasaysayan ay narito. Ang buhay ay dapat lumayo, at ang mga patay ay dapat lumayo, kung hindi ay walang lugar na mamatay. Isang malaking baha na dragon ang lumitaw kasama si Lu Chen sa likod nito, ngiting-ngiti at umaakay sa lugar ng kaaway na may pinakamaraming tao. At ang malaking baha ay sumunod na malapit sa likod ng isang legion, patungo sa harapang linya ng kaaway, at rumarampa kung saan ang kaaway ay pinakasiksik. Ang hukbo ay nasa lahat ng dako, ang kalawakan ay pinutol, ang kulog ay umaalingaw-ngaw, ang apoy ay nagngangalit, ang mga palaso ay parang ulan, ang mga anting-anting ay parang dagat, ang magic na bilog ay bumababa, at ang mga bitag ay lumilipad sa paligid. Ang mga kaaway ay walang oras upang umiwas, sila ay nahulog isa-isa, 10,000, lahat ay napatay. Sa isang iglap, ang frontline ng kaaway ay ganap na nagambala, hindi mabilang na mga kaaway ang napatay, at ang mga nakaligtas na mga kaaway ay nagtatago kung saan-saan,
hindi makapag-organisa ng isang epektibong counterattack. Fuck! Hindi ba ito baluktot na hukbo ng tao sa likuran? Bakit sila sumugod patungo sa ating frontline? Panipi, may kabuuang 200,000 Jade Bone Sage ang hinayla upang pigilan sila, ngunit nabigo pa rin silang pigilan sila. Paano tayo lalaban? Hindi na tayo makakalaban. Pagkatapos ng napakaraming pangunahing puwersa, halos hindi na tayo makatiis. Ngayon ay pinapatay pa tayo ng hukbong ito ng tao. Pinapatay tayo nito. Lahat, huminahon, mayroon tayong pangunahing puwersa na humahabol sa atin, hanggat pigilan natin ang hukbong ito ng tao, maaari nating paligiran at puksain ito. Manahimik ka, ang hukbo ng tao na ito ay may mga halimaw na dragon na magbubukas ng daan, at mayroong lahat ng uri ng mabangis na lakas ng putok. Lahat ng nasa ibaba ng Jade Bone Saint ay durog. Ano ang maaari nating gawin para pigilan ito? Sunod-sunod na sumigaw ang hindi mabilang na mga mandirigma mula sa angkan ng kalaban, na hindi nila kayang labanan ang legion ng sangkatauhan na iyon. At ang 50,000 Jade Bone Sage na nakatayo dito ay nakikipaglaban sa madugong labanan kasama ang pangunahing puwersa ng sangkatauhan. Pangunahan ni Lord Lo ang hukbo para pumatay. Si Lord Lo na nakasakay sa halimaw na dragon na baha para mag-amok, talagang napakalakas. It goes without saying, Mr. Lu has always been very powerful, okay. Magsikap pa tayo, lumampas sa linya ng depensa ng kalaban, at sumama kay Master Lo. Patay pa rin ang Jade Bone Saints ng Kaaway Clan. Kung hindi natin papatayin silang lahat, baka mahirap sirain ang depensa nila. Marami na silang nawala, at hindi nila kayang suportahan sila ng matagal. Sa panig na ito, ang mga mandirigman ng tao ay nagbunyi para sa pagpatay kay Lu Chen. Ang kanilang moral ay agad na tumaas, at sila ay lumaban ng mas matindi. Hinabol ng 150,000 Jade Bone Saints, at muling pinalayo ni Lu Chen ang kanyang hukbo. Ngunit sa pagkakataong ito, lumubog si Lu Chen sa kailaliman ng grupo ng kaaway, ngunit pinamunuan ang Legion diretso sa labanan sa pagitan ng dalawang hukbo, at sumugod upang patayin ang 50,000 Jade Bone Saints na tumayo sa hukbo ng tao doon. Pagdating na pagkadating ng Fanatical Legion, ang mga kalaban na paspusang lumaban doon ay hindi agad nakahawak at sunod-sunod na bumagsak. Ang 50,000 Jade Bone Saints ay inatake ng panatikong hukbo at ang pangunahing puwersa ng sangkatauhan, at nagdusa ng mabibigat na casualty sa isang iglap. Ilang tao lang ang nakatakas. Nang bumagsak ang 50,000 Jade Bone Sage, bumagsak ang buong linya ng kaaway. Ang hukbo ay natalo na parang bundok, at ang mga puwersa ng koalisyon ng kaaway ay nawala ng gana na lumaban at sunod-sunod na tumakas, hindi na makapag-organisa ng paglaban. Isang grupo ng mga idiot, sa napakaraming pangunahing puwersang dumadaan, hindi nila napigilan ang maliit na hukbo ni Lu Chen, at natalo nila. Talagang kumbinsido ako. Sa sandaling ito, ang galit na boses ni He Luo ay dumating, umalis sa kabila, bumalik sa Wufang City, at lumaban muli sa hinaharap. Sa katunayan, ang mga puwersa ng koalisyon ng kalaban ay natalo na, at hindi mahalaga kung si He Luo ang magbigay ng utos na umatras. Ngunit dahil sa utos ng pag-alis ni He Luo, ang hukbo ng koalisyon ng kaaway ay masyadong mabilis na natalo at mas malala pa ang kanilang pagkamatay. Maging ang 150,000 Jade Bone Saints na humahabol sa panatikong hukbo ay nagkalat at tumakas sa lahat ng direksyon, ang kanilang pormasayon ay nagkalat at hindi na sila makabuo ng isang grupo. Paghahabol at pagpatay sa lahat ng larangan, umabot sa lungsod ng Wufang. Sa isang dagandong, mabilis na pinamunuan ni Lian Jia ang higit sa 1,000,000 mandirigma palabas, hinahabol at pinapatay ang paunang kalaban sa lahat ng paraan. Itinulak ng hukbo ng tao ang lahat, pinugutan ng ulo ang hindi mabilang na mga kaaway, at direktang itinuro ang lungsod ng Wufang. At hindi interesado si Lu Chen na habulin ang kanya ng kaaway, at ang mahigit 100,000 Jade Bone Saints na nanguna na sa hukbo upang tugisin ang kalaban ay nakaalis na.